Alright mga kapatid, North Korea naman, tinuligsa ang plano ni US President Trump na magkaroon ng Golden Dome Missile Shield na naglalayong ma-weaponize ang kalawakan mga tol. No? Bukod sa China, bukod sa Russia, ngayon eto naman North Korea, which is etong tatlong bansang nabanggit ko, eto yung mga alam nyo naman matunog na kalaban ng Amerika. Lalo-lalo na itong North Korea, napakahilig magpalipad ng ballistic missile nito. At ang gusto nga nila, yung ballistic missile nila aabot hanggang Amerika. So eto si US President Donald Trump nag-iisip ng paraan para maprotektahan niya yung kanyang bansa habang gumagawa rin naman sila ng mga nuclear arsenal para pang-opensa naman, di ba? Para sa mga kalaban nila. Ngayon mga kapatid, eto na. Nagsalita ang North Korea sa pangunguna ni Kim Jong-un, syempre. Tinuligsa ng North Korea ang plano ni US President Donald Trump na magkaroon ng Golden Dome Missile Shield na naglalayong ma-weaponize ang kalawakan. Yan ay ayon mga kapatid sa North Korea. Ma-weaponize daw yung kalawakan. Pero ang sabi naman ng US kasi, ito'y protection, shield, na kung sakasakaling sila ay bobombahin o titirahin sa kahit saang direksyon o kahit manggagaling man sa kalawakan, mga kapatid, ang missile na palilipa rin papuntang US, mai-intercept nila to. Diba? So ngayon, panoorin natin to, itong sinasabi ng North Korea kung bakit nila tinututulan, mga tol, at inaayawan itong plano ng Amerika na magkaroon ng Golden Shield o Golden Dome. No, itong balitang to mula rito sa mata ng Agila Net 25, mga tol. Again, hindi ako magbabalita manonood lang tayo ng balita. At the same time, magbibigay tayo ng reaksyon, opinion. Kung bakit ko sinasabi to, maraming ek-ek kasi rito mga kapatid, fake news daw. Hindi nga ako nagbabalita, nanonood ako ng balita. Diba? Nagre-reaction lang ako. Alright? So wag na natin patagalin pa. Panoorin natin to. Tinuligsa ng North Korea ang plano ni US President Donald Trump na pagkakaroon ng Golden Dome Missile Shield na naglalayong ma-weaponize ang kalawakan. Kaugnay nito, nag-issue ang Foreign Ministry ng North Korea ng isang memorandum kung saan tinawag nito ang sistema bilang napakadelikadong inisyatibo na naglalayong magsilbing banta sa strategic security ng mga nuclear-armed states. Ito basahin natin. According to the memorandum, the US plan for the Golden Dome missile defense system setting it as a goal to closely defend the continent of North America. No, yun nga yung ang goal nun para madepensahan yung kontinente ng North America. Kaya nga maglalagay sila ng Golden Dome, 'di ba? Para masangga o masalag yung mga missile na pwedeng patamain sa kanilang bansa. From the ballistic missile, cruise missile, and supersonic missile attack by its strategic enemy states is a typical product of America first. The height of self-righteousness, arrogance, high-handed, and arbitrary practice is an outer space nuclear war scenario supporting the U.S. strategy for unipolar domination with the preemptive establishment of the outer space-based military substructure, not a defensive measure to cope with the threat from someone. Yun ang sinasabi ng North Korea. Inakusahan din ng NOCOR ang Estados Unidos ng pagiging desperado na ma-militarize ang outer space. Dagdag pa nito na ang plano ng US na magtayo ng bagong missile defense system ay ang punot dulo umano ng pag-usbong ng global nuclear and space arms race sa mga nuclear weapon states at gawing isang potensyal na nuclear battlefield ang outer space. Alam mo mga tol, hindi naman sa bias sa Amerika. Pero kung ilalagay mo lang yung sarili mo, no, sa Amerika, o kaya mas paliitin na lang natin yung scale. Ito lang yung pinaka-basic na basic na pwede nating ihalin tulad. Kasi hindi natin alam kung ano yung talagang pinaka-agenda ng Amerika. Kasi nga sinasabi nila, ito yung Golden Dome to shield o missile shield. Just for example mga kapatid, sa bahay mo na lang, 'di ba? Nais mo siyang lagyan ng depensa. Hindi man shield kasi wala namang uulan ng bomba diyan, 'di ba? Gusto mo siyang lagyan ng depensa laban sa mga magtatangkang pasukin ka. Laban sa mga magtatangkang akyatin ka. For example, gusto mo siya maglagyan ng guard dog. Lagyan ng guard. Gusto mo maglagyan ng mga barbed wire, mga electric fence.
gusto mo maglagay ng CCTV o kahit na anong depensa na ilalagay mo dyan sa bahay mo, yan ay karapatan mo para proteksyonan o protektahan ang bahay mo. Di ba? Ngayon, pwede ka bang sabihan ng mga kapitbahay mo na delikado yung ikinakabit mo? Mamaya makakuryente ka dyan, yung delikado yung ilalagay mong aso, mamaya manghabol yung aso mo. Delikado yung ilalagay mong security guard, baka mabaliw yan, mamaril na lang bigla. Delikado yung CCTV na yan, baka nakatutok ka sa mga bahay namin, di namin alam. Diba? Ang dami nilang pwedeng sabihin na delikado tungkol dun sa ilalagay mo. Na ang totoo, sila lang naman yung nag-iisip tungkol dun. Pero ikaw ang gusto mo lang naman, proteksyonan yung bahay mo. Pwede ba nila sabihin, ba't ka maglalagay ng guard dog dyan sa bahay mo? Kung manghabol yan sa labas. Ba't ka maglalagay ng security guard sa bahay mo? Kung mabaliw yan, bigla na lang mamaril. Di ba ganun din yung ginagawa nila? O ba't ka maglalagay ng Golden Dome? O di magkakaroon tayo ng war sa outer space. O kaya yan ay nagwe-weaponize ng outer space. Di ba ganun din yung sinasabi nila sa Amerika? Ang Amerika, ang gusto nila, proteksyonan o lagyan ng shield yung yung bansa nila. So parang ganun lang din mga tol yung senaryo Ginagawa ng kwento para hindi ituloy ng Amerika. Kasi nga, kung sakasakali, ito yung nakikita natin. Kung sakasakali na matuloy o magtagumpay ang Amerika dito sa kanilang planong Golden Shield, sabi nga dun sa isang balita, magkakaroon ng invincibility etong Amerika. Hindi sila tinatablan ng mga rocket nyo. Lugi kayo. Kasi Amerika kayang mag-launch ng rocket papunta sa inyo, pero kayo, pag maglo-launch kayo ng rocket papunta sa Amerika, hindi tatablan. Diba? Lugi nga naman. Kumbaga para ka nakipagsuntukan sa may armor tapos ikaw wala. Diba? Kaya ikaw magrereklamo ka, teka, lugi kami, bakit may armor ka? Kami wala. Dapat pantay-pantay lang tayo. Yun ang problema, mga tol. Kaya ginagawa na lang nila ng kung ano-anong kwento. Tuloy natin. Maliban sa NOCOR, nagpahayag din ng mariing pagtutol ang China sa plano ng Amerika at inakusahan ng pagsira sa global stability. Di ba? Actually, kung merong ang irereklamo mundo dapat etong NOCOR ang ireklamo ng buong mundo at saka China. Sila yung gawa ng gawa, palaki ng mga militar nila Sila yung etong ang China nang haharas ng ibang lugar, nang aangkin ng ibang lugar. Di ba? Pinaparada nila lahat ng mga warship nila. Akala mo susugod talaga sa gera, hinaharas nila Taiwan, hinaharas nila Japan, hinaharas nila Pilipinas. Ang dami nilang hinaharas, hindi naman sila ginagambala nila 'Di ba? Etong Amerika, pag naituloy yung Golden Dome nila, gagambalain ba tong mga bansang to? Hindi naman magagamit yung Golden Dome kung hindi sila magpapalipad ng missile 'Di ba? Yun lang naman iniisip ng US hindi natin magagamit yung Golden Dome natin kung hindi kayo magpapalipad ng missile. So anong pinag-aalala nyo? Etong North Korea, palipad sila ng palipad ng missile nila. Akala mo laging naghahanda sa gera. 'Di ba? Kita mo tong bansang to, masasabi mo pa bang naghahangad lagi ng peace, ang kapayapaan itong bansang to? Lahat ng sundalo, etong bansang to mga kapatid na authoritarian. 'Di ba? Inaresto nga nila yung responsable dun sa pagtagilid ng barko inaresto Syempre paparusahan ni Kim Jong-un 'yun. Kasi nga 'di ba yung barko, yung warship nila na ilo-launch sa dagat tumagilid. Idi inaresto yung responsable doon. Malamang paparusahan 'yun, di natin alam kung anong parusa. Sa bansa nila puro sundalo mga tol. Napakahigpit din sa bansang 'yan. Bawal ka manood ng mga South Korean movies o kahit magsuot ka lang ng jacket, ng leather jacket, aarestuhin ka dyan, kukulong ka. Diba? Para ba sa kapayapaan yan? Gawa sila ng nuclear weapon nila, gawa sila ng ballistic missile nila, palipad sila palipad. Para saan? Para sa kapayapaan ba yon? Kaya hindi mo rin oo nga tama North Korea, dapat kapayapaan. Hindi, malabo sa kapayapaan to. 所谓的金色穹顶计划旨在构建不是 Ito, China naman, so-called Golden Dome intends to create an unconstrained global multilayer. Diba? Mas alam pa nila yung mangyayari mga tol. 受任何约束的全球性、多层次、多领域导弹防御系统。 Multi-domain missile 该 defense 计划 system 公然 plans to 提出 expand 大 the 幅 US 增加 arsenal 外 of 空 means 作战 for 手段，包括研发、 combat 部署 operations 轨 in 道 outer 拦截 space, 系统， including research, development and deployment of orbital 具有浓厚的进攻性色彩，违反外空条约倡导的和平利用原则，将加剧外空战场化和军备竞赛风险。
Pwede naman nilang gawan ng kwento yung mga kalaban nilang bansa. Ito sa China, ang hirap paniwalaan ito eh. Alam nyo kung bakit? Babanggain nila tayo, iwa-water cannon nila tayo, tapos ilalabas nila sa media nila, tayo bumangga sa kanila. Binabaliktad nila. O ngayon, ano ang pwede nating isipin dito sa sinasabi ng China? Ito'y concern nga ba? O pag-aalala para sa kanilang sarili? 摇国际安全与军控体系。美国奉行本国优先，执迷于谋求自身绝对安全，违反各国安全不受减损的原则。 Diba paano magkakaroon ng war zone kung hindi naman sila manggegera? 'Di ba? Yung ginagawa ba ng Amerika na Golden Dome, ito ba'y mga missile launcher, mga rocket ba to na pwedeng ipang tira sa kalaban? 'Di ba ito'y shield nga? 'Di ba? Paano magkakaroon ng outer space war kung di wag kayong manggera? 'Di ba? Russia, di wag niyong girahin Amerika, o China, di wag niyong girahin Amerika, o North Korea, di wag kayong magpalipad ng mga ballistic missile niyo. Di wala yung mga outer space war na sinasabi ninyo, di ba? 损害全球的战略平衡与稳定，中方对此严重关切。 U.S. absolute security above all else. It violates the principle of undiminished security for all. Wow. 我们敦促美方尽早放弃发 May nalalaman pa pala sila sa mga violation, no? 展和部署全球反导系统，以实际 And it will hurt global strategic balance. O, hindi nga kasi balance eh. Diba, lugi naman sila. Bakit Amerika, meron kayong shield na ganyan? Lugi. Hindi balance eh, di ba? 行动增进大国战略互信，维护全球战略稳定。 Nauna nang inanunsyo ni Trump ang mga bagong detalye at inisyal na pagpupondo para sa missile shield system noong nakalipas na linggo at sinabing napakahalaga nito para sa tagumpay at survival ng kanilang bansa. In the campaign, I promised the American people that I would build a cutting-edge missile defense shield to protect our homeland from the threat of foreign missile attack. Napakalinaw ha. Balikan natin. In the campaign, I promise, sa kampanya daw, nangangampanya pa lang siya, I promise the American people that I would build a cutting-edge missile defense shield. Napakalinaw naman, di ba? Missile defense shield. Panangga. Shield to protect our To protect, para protektahan our homeland from the threat of foreign missile attack. So kung nirereklamo ng North Korea, yung defense shield na to ng Amerika, di wag silang umatake. Wag silang magsimula ng gera. Diba? O China, di wag kayong umatake. Ang problema kasi mahihilig kayo sa gulo eh. Etong North Korea walang ginawa kundi magpalipad ng ballistic missile nila yan eh. our homeland from the threat of foreign missile attack. And that's what we're doing. Today I'm pleased to announce that we have officially selected an architecture for this state-of-the-art system that will deploy next-generation technologies across the land, sea, and space, including Ayan o. Halimbawa may nagpalipad ng missile towards America. will deploy next-generation technologies across Masasangga. Hindi tatama dun sa Amerika. Yan ang ayaw mangyari ng China at North Korea. Lugi nga naman, di ba? Lugi nga naman sila. the land, sea, and space, including space-based sensors and interceptors. And Canada has called us, and they want to be a part of it. So we'll be talking to them. They want to have protection also. So as usual, Gustong sumali ng Canada. we help Canada do the best we can. This design for the Golden Dome will integrate with our existing defense capabilities and should be fully operational before the end of my term. So we'll have it done in about 3 years. Once fully constructed, the Golden Dome will Be be capable capable of of intercepting missiles, intercepting even missiles. if they are launched from other sides of the world, and even if they are launched from space. And we will have the best system ever built. As you know, we helped Israel with theirs, and it was very successful. And now we have technology that's even far advanced from that. Ako mga tol, kung tatanungin ako wala akong nakikitang mali sa paghahangad na proteksyonan mo yung iyong bansa at proteksyonan mo yung iyong mamamayan, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na talagang
merong banta di ba, ng gera. At ang Amerika, mga kapatid, nangangamba sila sa mga posibleng missile attack ng kalaban nila. So ang gusto nilang mangyari is maging protektado sila. Lagyan ng shield yung kanilang bansa. Na ngayon ay inirereklamo na agad ng North Korea, ng China, ng Russia. Bakit? Hindi nga naman patas, di ba? Sila wala Kaya kung ako sa kanila, kaysa mag-build sila na mag-build ng rocket nila, di gayahin nila yung Amerika, mag-build din sila ng shield nila. Nang sa ganon, lahat ng pakakawalan nilang missile, sasabog na lang sa ere, walang masasaktan. Maliban na nga lang dun sa mga walang ganon. No? Halimbawa, Pilipinas, walang ganon. Kawawa tayo. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.